Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta po kayong lahat? Andito ang piniling ko Renzo Tarot Channel para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi na abangan at sinusubaybayan ng Renzo Tarot Channel. Ang ating pong reading ngayon na pagsasamahan ay isang timeless reading para sa ating mga pinakamal na nasa sign ng Aries. Okay, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, this is for you. Sige, mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood at nag-aabang. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang tiwala at suporta. I hope you're doing great. I hope you're okay, you're healthy, and of course, you're happy. Sige, wag nating patagalin pa, Aries, ang iyong 10 baraha para sa iyong timeless reading. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters, last 10 cards. Then give us 10 cards, please, for our timeless reading for Aries. Okay? So, maraming salamat po. Kapag nagustuhan nyo po o nakarasinit po kayo, mag-comment po kayo sa ating video, like, share, and of course, don't forget to subscribe our channel. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters, Holy Spirit. Last 2 cards, please. Alright. Your 10 cards, Aries, are complete. Sige, huwag na nating patagalin pa ito. Let's begin. Oh, what an opening card for you, Aries. Talaga. Nag-move sa inyo kahapon. Anong 14? Si Saturn. So, expect a very good days ahead. Expect, although Saturn is about discipline, but I can see her na talagang maganda ang pagpasok niya para sa'yo, lalo na may Ace of Cups. So, this is a very beautiful card. It means that a very a very bright future is waiting for you, Aries. In this new chapter of your life, may magbubukas ng panibagong opportunities, panibagong trabaho, panibagong blessings na parating sa iyo. So, i-claim nyo na to, Aries. But this is a very beautiful opening card. So, expect good news sa mga darating na araw. Expect positive result. So, we have here the Queen of Cups. Aries, kasabay ng paghahanda para sa malaking biyaya ay ang pagiging matalino, pagiging mapagmasid, pagre-research o pag-aalam muna, pagsisiyasat muna sa background ng mga tao, background ng mga sitwasyon na maaring yung harapin or makilala. It's because napaka-importante na alam dapat natin kung paano mag-research or kasi hindi tayo dapat basta-basta magtiwala, lalo na sa panahon ngayon. Aries, naglipaan ang mga mga scammer o manloloko. So, we need to practice the value of checking first or testing the waters first, Aries. Of course, we need to make sure. Mahirap na kapag pabara-bara tayo sa mga desisyon, mahirap na kung mag-fail ito. So, this is, hindi ko ito papatagalin, papakita ko lang, this is a devil card. So, Aries, merong mga sitwasyon o mga tao na maaring hindi maganda ang iniisip or parang they are envious of you, naiinggit, parang hindi maganda ang wini-wish sa inyo. Okay? So, because this is a devil card, so kailangan sabi ko nga, maging maingat kayo sa pagtitiwala sa mga tao. Ayan, connected dito. It's because may devil card tayo dito sa pangatlong baraha. Ang ibig sabihin, Aries, ay baka mamaya may merong mga tao na hindi mo alam ay hindi na pala maganda ang iniisip or ang pinaplano sa'yo. That's why you need also to be cautious sa mga plano mo. So, you need to keep it yourself muna. Wag mo munang pagsasabi, wag mo munang ipopost o kung ano man yan kasi may mga evil eye tayo nakikita dito with this devil card. So, Aries, you are prone to evil eye. Parang, nakikita ko dito parang misinterpretation ng mga sinasabi mo. You have a good intention, maganda naman ang hangarin mo, pero sa kanila hindi. Parang iba yung dating sa kanila. They took it personally or parang akala nila sila yung pinariringgan mo, akala nila sila yung pinapatamaan mo, para sa kanila yung ganito, but wala ka namang gustong sabihin na masama. But because devil is here, you need to be doble extra, Aries, na maging maingat. Okay, we have here the Queen of Wands. So, ang nakikita natin dito, Aries, you need also to be persistent, sipagan ang manifestation sa panalangin, ang pagdadasal, because you need protection. You need divine protection for with your guardian angels, with your ancestors and spirits guides. Kinakailangan mo talaga sila ngayon sa sitwasyon na ito. But Aries, I can see that talagang you will be protected naman. You will be protected. You don't need to worry. Lakasan mo lang loob mo. Huwag kang matakot. And of course, maging maingat ka. But if you ask me, the universe is telling you that don't worry, Aries. Protected ka ng divine protection. So, guided ka ng universe. Ang mga ancestors mo, mahal mo sa buhay na pumanaw. Tutulungan ka nila. So, lakasan mo lang ang loob mo. Ito, Tower. So, we have an ending here. Nakakita tayo ng mga katapusan ng mga
bagay-bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Maybe these are toxic environments, toxic friendship, toxic people around you. So, don't be surprised, Aris, kahit hindi man ikaw ang lumayo, hindi man ikaw ang gumawa ng paraan para matapos yan, the universe will make a way para tanggalin yan sa buhay mo. Okay, hindi yan tatanggalin ng universe, Aris, kung walang kapalit na mas maganda o kung hindi para sa ikabubuti mo. Okay, you need just to go to the flow. Whatever the universe will throw at you, kailangan mong tanggapin ito, embrace mo ito. At the same time, Aris, of course, you need to react accordingly na kalmado and at the same time, positibong pananaw and mindset. Okay? So, before we continue with our second row, Aris, sa yung timeless reading, kapag nagustuhan niyo po or nakarasa din po kayo sa ating reading ngayon, wag na wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, click the notification bell, and of course, don't forget to subscribe our channel. Okay, Aris, para sa yung timeless reading, pang-anim mong baraha, we have here the 5 Pentacles. Okay, after the stagnancy, after na parang medyo matumal, parang nakakakita tayo dito na parang hindi masyado, mayroon namang benta o parang may growth naman, mayroon namang pumapasok na pera pero parang hindi sapat o parang, I can see here, parang yun, matumal, stagnancy, mabagal yung growth. So, with the Tower card, magkasunod sila, tapos na yon. So, hindi na mangyayari ito. Magkatapat sila ng Ace of Cups, it means talagang abundance ang kapalit nito para sa'yo. So, tapos na yung season ng pagiging matumal or yung parang walang nangyayari. Tapos na yun, Aries. So, expect a good result sa may kinalaman sa kapirahan. Tinapos na ito ni universe. So, expect na magtutuloy-tuloy naman ang mga good news, blessings, positive result na darating sa buhay mo sa mga darating na araw. Okay? So, ito pinapakita lang nito lately na tarang ito yung sitwasyon nyo. Parang meron namang pumapasok pero hindi sapat. Okay? So, tapos na yan. Tapos na yung sitwasyon na yan. Don't worry, don't dwell on it. Huwag mo nang focusan yung bagay na yan. Ang focusan mo ay yung future na abundance. Okay, ito, meron talagang, we have here the 8 of Pentacles. So, mabibisi ka sa mga bagong opportunities na magbibigay sa iyo ng financial stability. Siguro, hindi ka kontento dyan sa current situation mo, sa current job mo, kung ano man meron na yan, pinagkakakitaan mo, hindi ka kontento kasi nga hindi sapat. So, you will be moving forward, makakahanap ka ng bago with this Queen of Cups. So, ayan, oh. So, there's a big chance for you. There's an opportunity that will be coming for you na magbibigay ng kahit paano magandang income, na kahit paano sapat na hindi na tulad ng dati daw, Aris. So, tuloy-tuloy. Ayan, this is a money making. So, may mga bago kang skills na ma-unlock, ma-discover na talent na pwede mo rin palang pagkakitaan. Okay, meron ka palang mga bagay na magaling ka na hindi mo alam na magagamit mo siya at yun, mamonetize ka. So, any kind of thing na magbibigay sa'yo ng pera ay gagawin mo or susubukan mo daw, Aris. Okay? So, we have here the strength card. Okay, don't worry, huwag kang matakot. Lakasan mong loob mo, guided ka ng universe. Sabi ko, divinely protected ka. Tingnan mo yung katapat niya, si Devil. So, it means, huwag kang matakot dito sa mga taong ito. Kailangan mo lang mag-ingat, pero huwag kang matakot. Huwag kang mangamba sa mga plano nila or sa mga iniisip nila. So, it's because you are guided by the universe. Papalakasin ang loob mo ng universe. Bibigyan ka ng lakas ng loob. Malinaw na pag-iisip. So, kung ano man ito, so you need to be still. Kalmahan mo lang, Aries. Guided ka ng universe. So, your spirit guides, ancestors, and guardian angels are there for you. So, kailangan mo lang gawin ang trabaho mo ng with all honesty, at the same time mag-ingat ka sa mga tao sa paligid kasi dito yung devil card. But ulitin ko, huwag kang mag-alala sa kanila, huwag kang matakot because you are divinely protected. You have the strength card. Papalakasin ang loob mo ng universe, hindi ka pwedeng matakot. Okay? So, we have here the 3 of Wands. So, connected din naman siya. Ang katapat niya is Queen of Wands. So, I can see here talagang you will be facing a new chapter of life. Handa ka na. Aris down harapin kung ano man itong mga bagong bagay na parting sa'yo. Whether it's positive or negative. So, you have decided na talagang kailangan kong lakasan ang loob ko para harapin ito. But this is more about blessings kasi ito, may happiness. Nakaharap ka sa isang bagay, bagong chapter na harapin mo na magbibigay sa iyo ng happiness and contentment because of the color yellow. So, Aries, expect na kung ano man itong harapin mo, magbubukas sa iyo, darating sa iyo. So, it will give you the happiness and contentment that you are looking for a long time. So, ulitin ko, para mas mabilis itong dumating, you need to clear your thoughts and heart with bad intentions, mga hinanakit para hindi maklag, hindi mabarahan, hindi ma-blockage yung pagpasok ng mga blessings para sa iyo, Aries. But I can see here that you will be now happy, magtutuloy-tuloy itong happiness na mararanasan mo because of these new blessings and opportunities that is coming on your way, Aries. Okay? So, we have here our 10th and last card, Aries, for you. We have here the 5 of Wands. So, Tower. So, I can see here na parang
you will be busy daw Aris sa mga darating na araw, linggo, buwan sa pakikipag-network, pakikipag-collaborate, or parang nakakakita ko dito ng upgrade ng skills, parang mag-aaral ka uli, mag-enroll ka sa panibagong course na para madagdagan ang kalaman mo. At the same time, parang lalabas ka ng community sa maraming tao para mag-aral uli or something, mailabas mo yung galing mo, yung skills mo, mapakinabangan ng community, may share mo sa iba. So that is a good thing para mas lalong ma-develop ang kung ano man ang talent na meron ka. So, huwag mong ikahon ang sarili mo, Aris, sa isang kwarto lang sa loob ng bahay nyo. You need to lumabas kayo sa community. Pakita nyo ang galing nyo. At the same time, marami kayong mga bagong mga kaibigan na makikilala, mga bagong tao na maaaring makatulong sa inyo. Inline din ang galing nila sa kapareho din sa inyo. So, magkakaroon kayo ng exchange of ideas, exchange of knowledge which is very important na malaki ang matutulong sa paglago ng buhay mo. I summarize this reading, Aris, as like a reminder again not to trust anyone sa panahon ngayon, but all in all, a big surprise, an abundant and prosperous life is waiting for you ahead. Okay, so andyan lang siya. May mga bagong pinto na magbubukas para sa iyo. Ihanda mo ang sarili mo, Aris. And of course, I know I'm so happy for you because the happiness and contentment that you are waiting for is finally about to arrive or to come in your life. Okay? So Aris, I hope and I pray na maraming nasasay ng Aris ang makapanood dito ngayon. I'm wishing you all the best in life, Aris. So, kapag nagustuhan nyo po ang ating reading ngayon, mag-comment kayo, mag-like and share. Of course, don't forget to subscribe. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga pinamahal kong soulmates, mag-ingat kayo lagi and God bless us all.